Isang testigo ang lumutang sa korte kamakailan at nagbiyag ng pahayag na nagsasabing sangkot umano ang anak ng Pangulo na ang bagitong Kongreso na si Sandro sa kontrobersyal na isyu ng ilegal na droga sa bansa. Ayon sa testimonya ng nasabing testigo, may kinalaman umano si Sandro sa mga transaksyong may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. Dahil sa bigat ng akusasyong ito, umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at sa mga opisyal ng gobyerno. May mga nananawagan ng agarang imbestigasyon upang maglaman ang katotohanan sa likod ng mga paratang. Samantala, ang kampo ni Sandro ay ng Malacanang ay maaaring itinanggi ang mga aligasyon. Sinasabing walang batayan ng mga ito at may layuning siraan ang pangalan ng pamilya ng diktador. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko at ng media ang kaso na ngayon ay umabot na sa mataas na antas ng pagsusuri. Inaasahan ang masusing pag-aaral ng mga ebidensya at testimonya upang matukoy kung may katotohanan nga ba ang mga paratang laban sa anak ng Pangulo. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Dyan sa customs. Kasi once daw na madala na yung mga shipment na yan dito sa backyard na yan o abandoned backyard, absuelto na siya doon sa customs zone na tinatawag. Di ba? Madali na lang talaga nila dudukutin. Kaya madali din ang pagta-transfer nila sa kanilang mga warehouse somewhere. Pwede, ang iba daw nilang warehouse ay sa Bulacan. Okay? So from that abandoned yard, talagang malaya na silang nanakawin, tinitira nila sa gabi. At what do you expect, mga kababayan? Magkakasabwat sila. See? Nakita nyo kung ano yung laro na mga yan? So pag in-examine nila yan, mga palangga, so i-inventaryo ng mga taga-customs. Yung iba siguro matitino, hindi sa walang kamalay-malay. Alam nila pero wala silang magawa. So, inventaryo yung abandoned shipment. 3 tsinelas. Kunyari, isang kahon na gatas. Mga ganon. So, clear na. When I say clear, wala na yung illegal na polvoronic. Diba? Ang galing. So, kung ano na lang yung dineclare talaga, nandoon yun, intact yun. Pero yung undeclared na polvoron or illegal na asin ay what? Wala na. So, diba? So ngayon, babayaran na lang kung ano yung, babayaran na lang ng magki-claim, whatever amount yung taxes. Diba? Barya lang yun, yung taxes na yun. Kasi nakuha na yung juice. Na-extract na yung illegal na epektus. So ang tumitira daw dyan, mga kababayan, when I say tumitira, ang kumakana, ano ang Department ng Customs? Auction and Cargo Disposal Division. Sila ang kinasasabwat ng Bureau of Customs Head at lahat ng mga tiwali, itong Auction and Cargo Disposal Division. Pero alam na nila yan kasi tinimbrihan na sila ng head. Okay, ha? Auction and Cargo Disposal Division, o Juan Pedro. Okay, ha? Itong gabing ito, kukunin at transport na natin yan. Para bukas, pag kinlear na yan, okay, ng mga examiner at mga canine dogs, wala na siyang maaamoy kasi tinakas na nila nung gabi pa lang. So, definitely, magkakasabwat sila. Meaning, ang pulburon na transport na. So, kung ano na lang yung mga items na talagang dineclare, sabi ko nga kanina, tsinelas, gatas, o kung ano pa man, electronics, whatsoever, so wala na. Clear na. Wala nang maamoy yung aso kasi wala na natakas na. Nakita nyo kung gaano, mga kababayan, kung gaano kalupit ang pinagdadaanan ng ating mga palangga. Nakita ninyo, kayo mga palangga, kayong mga kababayan, nakikita ninyo kung gaano kayo babuyin, gaano kayo pahirapan nitong gobyernong ito. Okay? Kaya dapat talaga ang sulat na ito ay mag-open sila ng investigation, okay? Para imbitahan itong 2 panibagong taong mga nakasulat dito, kung sila ba ay involved dito sa pagbabayad sa kanila ng bribe ng mga Chinese lords
or illegal na asin. Okay? Child, you know what I mean. So mga walang konsensya itong mga walang hiyang ito. Nakita nyo kung gaano kahirap ang bayan ninyo. At ang inuugnay dito, mga kamag-anak ay mga kakilala ng First Bangag family. Gulf Steward, thank you. Okay. Gulf Steward, harang po, ma'am. Ano harang? Ano? Nagkamali ba ako? Okay. Now what? Scripted investigation, sabi ni Mario Antonio. Kaya lakas ang loob ng mga sindikato dahil may protector, sabi ni Efren. Kaya nga harangness. Okay. Wag na sana dumami ang lahi nila, sabi ni Turquoise Blue. So again, kaya natin pinapasa to sa inyo, ini-inform ko kayo. Sabi ko, ang alindog ko na nakataya dito. Tangay na binabangga natin mga bangag, mga pulburon lord, asin lord, lahat na ng masasamang elemento ay kinabangga natin. Sa ngalan ng katotohanan, pinapaintindi ko sa inyo na ito po ay meron ng kopya, itong tinatawag ninyong mga legislators. Senator Bato, Senator Bongo, Robin Padilla, kayong tatlo. Okay? Kailangan yung magsalita dito kasi kayo dapat ang kakampi dyan ng bayan dahil yung iba, wala ka nang i-expect dito sa iba. Sa ibang mga senador, kasi mukhang nasungal nga lanta tong mga ito. Si Escudero. So, si Estrada, nabanggit ko na naman to lahat. So, ano ang punto de vista ni sender ng letter na ito at ni Maharlika? Na mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman. Nandito na ang report. Nandyan na, sinalampak na sa kanila. Nasa ombudsman, nasa office of the Bangag President. Wala pa ring aksyon. You military, you policemen, di ba? Kayo lahat, di ba? Numpa kayo sa ngalan ng bayan. Ito ang mga taong sinisilbihan ninyo. Walang ginagawa. Kailangan imbestigahan itong mga nabanggit itong mga taong ito para din ma-clear nila yung sarili nila kung sila ba talaga ay walang kinalaman kasi sinulat yung kanilang pangalan dito. At based sa aking pananaliksik, itong mga taong to, totoo na may pumunta sa Malacanang, may mga litrato kasama si yung Bangag president. At sabi nga dito sa letter na to, ano bang kinalaman ko dito? Hindi ko nga kilala itong mga taong ito. Binigyan lang ako ng letter para i-inform kayo na wala pong ginagawa yung inyong mga mambubutas ng batas o mga legislators. How sad being a Filipino. Then, magsalita kayo, proud to be Filipino. Recently, tawa-tawa ang mga bangag dyan, tinanggap yung mga yung mga Olympians. Alam mo, dun sa, may singit ko lang muli, dun sa mother ni Yulo, buti na lang, Madam Palangga, na hindi ka nakasama doon, kasama yung anak mo. Kasi hindi nakaka-proud. Hindi, Madam, Mrs. Yulo, hindi nakaka-proud na makipag-shake hands sa mga kawatan, mga bangag, pulboronic na presidente. Authenticated yan. Authenticated pulboronic ang presidente. Kaya ako nanay ni Yulo, okay lang yun kasi ayoko makipaghalubilo sa mga bangag. But ano yung punto de vista ko dito, mga kababayan? You have to act now. Imagine mo, ayaw nilang imbestigahan ito. And this is multi-billion, baka trillion pa. Ang mga sangkot na, well, not only that, nakakasira sa lipunan, nakakasira sa utak ng mga bata, nakakasira ng ekonomiya, nakakasira ng lahat ng health ng pamilya. And now, these legislators, etong mga mambubutas ng bulsa ng bayan o kaba ng bayan, sinisingled out si Inday Sara, si President Inday, si Vice President Inday Sara, I hope na maging president ka, na iniimbestigahan, hinahanapan ng butas at maghahanap ng fake witness. Nagkamali ba ako sa inyo? Ayan. Iimbestigahan ang, again, pinag-usapan natin kaninang umaga na nagluto-luto tayo, na sinisingle out si Inday. At we're talking how much here? Yung ginigiit pa nila na 125 million na confidential funds spent for 11 days, it's BS.
Ito ang pinakamalaking problema ng lipunan. Pulburon. Illegal na asin. Dahil dito inaaratay ang buhay ng inyong mga anak. UOFW. Nag-aalala kayo dahil nandyan kayo sa ibang bansa. Di ba? Ang mga anak ninyo ay nakakabili ng 3-5 na illegal na bato o asin. Kasi sino ang promotor? Ang bangag na gobyerno. Sobrang sisirain ang buhay ninyo, mga kababayan. Maliban pa dito na si Sandro ay pinangalanan, okay? At sinabi ni Cathy na 2 sa anak, pero sabi ko nga kanina, may nagsabi sa akin doon sa interview ko kay Doc Lorraine at saka kay Attorney Mark Busanto, mga palangga, na buong pamilya ni Bangag ay tumitira ng illegal na pulburon. Kaya no wonder kung ito talaga ay bubusisiin ng mga mambubutas ng batas. O well, let's say mag-pretend tayo, maglaro tayo ng ano tawag dito, magpanggap-panggapan tayo na kunyari matino ang mga hudas. Susog lahat to. I-lifestyle check mo lang to mga to eh. Titignan mo lang ang kanilang mga account. Titignan mo lang kung you are really good in investigating. Ako, kahit hindi ako police, okay? Kaya kong imbestigahan to, kaya kong ipasuka lahat sa kanila ang mga ninakaw nila sa kabanang bahay. Lalo ka na Marcos Bangag Jr. Papasuka ko ng buong buo sa'yo, ninakaw mo. At yung mga tinira mong pulburon. At sana dumating yung point, sabi ko nga, the same sentiment with Miss Cathy Binag. I hope ma-interview ko siya. I'm looking forward to ma-interview ko siya later. Kasi may pag-uusapan kami. Na wala akong pakialam kung sino ang maupo na pangalan. Ang mission ko lang, ang goal ko, at hinihingi ko sa Diyos. Hindi niyo ako naririnig na nagbe-versikulo 4:8 dito. But hinihingi ko sa Diyos. Kapag nawala na ang mga bangag na ito, bitay ang kaparusahan sa mga ito. Gurgur. Dapat i-expedite, gurgur mula sa Bureau of Customs, gurgur sa Senado, gurgur sa Kongreso, gurgur sa lahat ng ahensya ng gobyerno, gurgur sa presidente mismo. Dahil sila ay sinisira ang inyong buhay, sinisira ang kinabukasan ng inyong mga anak, at pinababayaan nilang mamayagpag ang illegal na asin, illegal na pulburon sa bayan natin. So saan kayo tutungo? Nasa dilubyo na kayo, mga palangga. Kaya dinadasal ko sa Diyos, I don't care kung sino ang maging presidente, as long as panagutin nyo itong lahat ng mga jutang ginemis na ito, lahat ng sumira ng buhay ng kabataan, lahat ng pulboronic, lahat ng asindero, okay? Lahat ng illegal na, you know that already. Okay? Smuggler, kidnapper, lalo na si Lisa. Kulang ang buhay ni Lisa para kabayaran, hindi sapat ang bitay sa kanya. Kidnapping sangkot, smuggling sangkot. Buong pamilya na, aside from pusher, protector. Pusher, user, protector, kidnapper, smuggler, all in one. Now, this is new thing. Senator Bato, I will forward this to you. Okay? Kung mag-hearing ka, magpakita ka ng balls mo palangga. Kung tinraidor ni Marcos Jr. ang bayan, tinraidor ang kanyang kaibigan, na sinabi nila sila ay magsisilbi sa bayan. Tinraidor, unang tinraidor, Attorney Vic Rodriguez. Kaya ka ring traidorin. Umasa ka pa kasi na hindi pa papasukin yung ICC. Hindi ka kasi nakinig sa akin. Ang mga puputing ahas ko, A1. So you do something, Senator Bato, Robin Padilla, Senator Bongo, hindi lang sa ngalan ng Duterte, sa ngalan ng taong bayan, kasi kayo ang dapat dyan ay what? Kayo ang magbabalanse kasi wala nang check and balance eh. Wala nang media na kumakampi sa taong bayan. Then you, nabigyan kayo ng mandato to speak up for the people. And what are you doing? Gusto niyo pipitigin ko yung mga itlog yung puti? Oh, kailangan pakusugin niyo yung itlog niyo. You know? Yung itlog dapat kusog. Oh. Now what? Sabi ni Bolt Jr., hair or nail or skin follicle test. Hair follicle test. Ngayon, mga kababayan,
Napakalungkot. I-echo nyo to. I-echo nyo ito na sangkot na naman ang pangalan dito ni Sandro Marcos. Sino naman maglalakas ang loob, di ba? Kung ito ay may katotohanan, ito mga taong ito, sino naman maglalakas ng loob na gumamit ng pangalan nila kung wala talagang basbas? At based doon sa mga pictures na na research ko, mga kababayan, ay talagang meron silang mga dwelling. May mga pagkakataon na talagang, nagsama-sama. Now, Jingo Estrada, I challenge you, lahat kayo ng mga nabanggit dito, si Ontiveros, hindi mo na maaasahan to. Okay? Eh, di ba? Anti-Marcos, tapos biglang tumahimik. Kasi ang gobyernong ito ay inaayon na ang mga makakaliwang grupo o mga rebelding NPA, mga terorista na mga yawa. Now, ito si Cayetano. Napakaingay nito dati. Ano sabi niya kay Marcos? Pati oras ko ninanakaw mo. O tahimik. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi talaga sila para sa inyo. Nakatimbre sa customs yan kay Rubio at Bakiran, sabi ni Trollbuster. Ayun na nga palangga, nakarating din sa akin. So ito, si Bakiran at saka si Rubio, pinangalan ng kawatan sa Bureau of Customs. At hindi ako nagpangalan yan, kundi si Ping Lacson. At nandiyan yan sa inimbitahan ulit ng Congress. Pero pinigil ni Marcos Jr., nakakapagod, di ba, mga puki ng ina? Pero hindi tayo pwedeng mapagod kasi malapit na konting kembot na lang. Konting kembot na lang palangga para sa saan ba't ipapagurgur natin sila gamit ang kapangyarihan ng batas. And I challenge these people, kung naririnig ninyo, pag dumating sa point na yon, hindi nyo pwedeng patakasin to. Panagutin nyo sa batas. At dapat ibalik ang kaparusahang gurguran. Dapat yan ang bago, Gurgur Bill. Diba? Gurgur Bill o Gurgur Act. Diba? Gitay. Sabi ko kulang ang mga buhay nito. Pati pamilya nilang nakikinabang dito, kulang, dapat kasama sa gurgur yan. Kasi sila ay mga accessories of the crime. At lumalapang sila gamit ang pera ng bayan, gamit ang mga natatanggap nila sa bribe from the pulboronic and the salt. You know what I mean? So mga kababayan, again, every day hindi ako mapapagod sa inyo na magsabi, you have to get out from your house, speak up. So i-challenge ito mga nabanggit na mga senador. Alright? Ipopost ko to doon sa ebidensya. Wait a minute. Yeah. I will post this sa Facebook. Abangan niyo para may kopya kayo, okay? I will post this. Abangan niyo to, pati itong mga ito. Popost natin to para pwede niyong i-echo para isalampak niyo sa pagmumukha ng mga senador na ito kasi nandiyan yung pangalan nila. Ngayon, ano sabi ni Palangga? Akala kasi nila pagod na Pilipinas sa people power, kaya nga ganun sila. Akala mo walang pakialam, sabi ni Gabs Born. Bitais na batas, huwag paalisin sa bansa, panagutin ang mga walang iya, sabi ni Gracia Del Valle. Padayon lang, sabi ni Karina Dinopol. Thank you, Palangga. Padayon lang talaga tayo. Gov Stewart, maraming salamat, Palangga. Okay, sa iyong pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat din sa inyo. Ma'am, nabasa mo na ba second write-up the video authenticated? Ay tag, sino nag-write up? Hindi pa Palangga. Hindi ko pa alam. Sino nag-write up? Sino Diaryo ba? Then, Scorpion, thank you. Ano ang FB page mo, Maharlika? Ay, hindi mo pa alam Palangga. I have 2 Facebook page. Maharlika Network and Boljakan. Doon ko ipopost sa Boljakan. Ito. O, follow nyo to ha. Boljakan natin mga puktang. Reguing boses ko. Ngangabels ko ha. Ito. Shout out sa mga Palangga. Okay, ito. That's my page. Okay, Boljakan. Ayan 93 followers kasi yung 1 million natin nilamo ni Lisa. Nilunok ng Jutang Gina. Saka na nila pag pinatumba nila yung Facebook ko, patay na rin ako kasama ang Facebook ko. Hindi siya nagkakamali. Diba? Diyan kayo nagkakamali. And there's another Facebook page. Okay, yan. Maharlika Network. Ayan, live tayo. So anyway, mga Palangga. Now ngayon, look at the, tingnan nyo itong mga Jutang Ginamis na mga legislators. Panukala ng Bill C.
Pulong Duterte na pinanawagan din natin kanina doon sa Pilipinas nating na mahal na sila mismo ay mag-test, mag-hair follicle test. Si Baste, si Inday, si Pulong, o ako magpapa-hair follicle test din ako ng bonggang-bongga. So, ang responde nitong mga young goons o sabi ko nga yung mga legislators, okay, ito daw ay sinisingle out, parang sana hindi daw ito layunin ni Pulong Duterte para i-single out si Marcos lang. Kung di ba naman mga bugo, nakita ninyo, ayaw nila mga kababayan, ayaw talaga nilang, ayaw nilang hindi ito papasa hanggat sila nakaupo, hindi ito ipapasa nila itong batas na ito mga kababayan, itong bill na ito, kasi kitang-kita mo na protektado nila ang pusher. Sino ang pusher? Si Liza. Dahil inabutan niya si Cathy Binag inalok niya ng polboron. Do you want? Pusher. Ano pa? No, user. Pusher. Di ba? Pinush niya. And also user siya. Di ba? User. Kasi tumitira siya. And now, protector. So ngayon, kaya itong mga young goons na ito, na tinatawag dyan sa Senado, they are not for you. Wala pong mas napakaganda ng bill na ito. Sabi nga, kung ang mga ordinaryong security guard, janitor, policemen, mga sundalo, di ba? Bago ka pumasok dyan sa iyong, trabaho yan, you have to undergo hair follicle test. Bakit exempted itong mga kawatan na ito? At bakit pinagtatakpan nitong mga polboronic dyan sa Kongreso? Kasi nga, sila ay pinoprotektahan nila itong bangag na presidente na si Marcos Jr. na pinatunayan, kaya hinahamon ko yung mga yawa na yan, na sinasabi nila, nakakasuhan nila ako dahil hindi daw totoo. Kaya eto na nga yun authenticated. Ulitin ko sa kapapasok lang, the conclusion of this 4 video analysis and 2 audio analysis ay, after conducting a thorough analysis of video, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that aligned with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Sabi nga dito, ang pag-aaral o pagsasaliksik o pag-analyze nito based on that 4 frames. Ito yon. Ito. Okay? The shifting locations of their artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. Malinaw, kaya malakas ang loob kung i-challenge siya mga yawa na yan. Sige po, si lahat yan, ng mga bangag, si Abalos, nasaan na ang inyong kaso dito sa Amerika na sinasabi ninyo na ito ay AI? Nasaan na yung mga task force pulburo ninyo? Duwag kayo kasi malalampasok ko si Bangag sa korte na siya talaga ay sumisinghot. Hindi yung tenga-tenga lang ang alam nyo, mga bugo. Maliban pa yung itlog yung bugo. See? And now here, yung asin na naman. Wala nang katapusan ng problema ng bayan. Ambot sa inyo. Ano pang ginagawa ninyo? Wala nang katapusan mga kababayan. Nasa nasa bingid na kayo ng bangin. Papunta na kayo. Pag nakabangga nyo itong mga bangag na ito, sabi ko nagitgitan kayo nito sa daan. Pwede na kayong bangbangin ng mga to. Kasi wala sila sa katinuan. Bangag, kaya nilang magpagurgor. Recently, pinakita ni doon sa Pilipinas nating mahal sa SMNI. Ang mga kapulisan na para mga terorista na nakakover yung kanilang mga mukha, wala silang mga badge, wala silang mga ID. Nando doon, nagpa-jogging-jogging doon sa Davao. Hindi ikutan, hindi ikutan yung property ng KOJC. Sabi ko nga kanina, anong pinagsasabi nila na shortage sila sa PNP personnel? Nando doon, ilang daan yon. Tinanggal nila yung security personnel ni Inday. Kasi shortage daw. Pero doon, isang tao lang ang hinuhuli nila, okay, na hindi pa convicted, may git 100 yon. Kita niyo ang pinagluloko kayo nito ni Marbil at ni Bangag. Lahat ng mga galaw ng mga kabinete, si Lisa Tanas at si Bangag, well, more on Lisa Tanas ang mayroong basbas niyan. So maniwala kayo dito na may shortage ng personnel. Although, meron naman talaga dahil 228,000
I mean, 228,000 ang ating listed na mga personnel sa PNP based on the report, mga kababayan. And we're like, what, 220 million? Pero yung pagpunteriya kay Sara Duterte is malinaw na utos ni Lisa Tanas. Kasi gusto nilang magurguryan si Inday. Kaya mag-ingat ka, Day. Gusto kang gurgurin ng mga yan para masolo nila at wala nang, sabi ko nga, pag nagkasmasang spasa muli si Bangag Jr., dahil addictus benedictus siya eh. Pag na-overdose siya, biglang pumlakda ng bonggang-bongga, di ba? Baka pag namatay niyang bonggang-bongga yan, pipilitin nilang buhayin. O tumayo ka, Bongbong, kunyari buhay ka. Ganon-ganon si Bongbong, gaganon. Diba? Dahil nataranta si Lisa Tanas noong nagmuscle spasm si Bangag noong last year. Nataranta niya, akala niya mapatay, natsugi na si Bangag noon. Kasi ayaw tumigil sa katitiran ng pulburon. Kaya sabi ko, pag hinagupit kayo lahat ng langit ng Diyos, sana hindi lang isa ang aratayin. Lahat kayo, tandaan ninyo, hindi kayo makapangyarihan dahil hindi kayo Diyos. Mas makapangyarihan ang Diyos at boses ng taong bayan. Kaya I challenge these people, yung mga susunod na leader, bibilib kami sa inyo kung gugurgurin nyo lahat. When I say gurgur, gamitin ang kapangyarihan ng batas, declare kaagad ng GTAI, gurgur, Executive Order Number 001, gurgur, gurgurin ang lahat ng salot sa bayan. Iparada, diba? Kung pwede lang iparada sa luneta at brrrr, brrrr, diba? Gagawin mo. Ang saya siguro, no? I'll be the happiest person in the world. Kapag nagurgur natin ang lahat ng mga salot sa lipunan, ang lahat ng sindikato, mafia, kidnapper, lalo na si Lisa. Kulang ang kulang ang buto niyan, dahan-dahanin, kulang ang buto niyan, kabayaran sa lahat ng kanyang ginawa sa bayan natin at ng kanyang mga kasabwat. You have to act now, mga palangging. You have to act now. Pupulutin kayo lahat sa sa kumunoy. Magiging ngiwi ang inyong mga anak dahil sila mismo ay mga protector, smuggler, lord ng mga masasamang damo. Lalo na si Penguin, sabi Zara Lina. Ma'am, yung mga drivers nagrarally. Nagrarally ba? Good. Get out, mga palangga. Dali nyo yung flag ninyo at magsalita na kayo. Gumising na kayong lahat. Putragis, lahat na lang dito. Lahat na lang. Well, more than kawatan. Sinisira ang buhay ng ating mga kabataan. That's so sad. Narcos Bangag, sabi ni Zen. Noto Polboronic, Addictus Benedictus, sabi ni Faye Sontilia. Sabi ni Kyron Barber, gurgurin silang lahat. Worst pa ito nung panahon ni Marcos, sabi ni Jessica Layos TV. Exactly, sabi ko nga kanina, di ba? Excuse me, worst pa. Pinaka-worst sa lahat. Nalagpasan ni Bangag, ni Marcos Bangag Jr. ang lahat ng kasamaan sa mundo. Dapat bigyan siya ng award. Di ba? Demonyo Award. Kung meron lang ganun, Demonyo o Satanas Award. Hayop talaga, sabi ni Miley Miles. Sabi ni Galaxy, kung dito na sa Singapore, bitay na. Yun ang gusto ko ibalik. Hi, Saralina. So, ibalik na yan. Yan ang unang executive order. Kung sino man ang maupo, gurgurin nyo lahat. Bakit? Bakit kailangan nyo gurgurin lahat ng mga to? Pag pinalusot nyo yan, uulit-ulit, katulad ni Rubio, katulad ni Bakiran. Paulit-ulit na lang yan. Katulad ng mga Bangag. See? Wala tayong tutunguhan. Kasi pag hindi nyo ginurgur yan, there's no point para magngal-ngal ako, paulit-ulit na lang. Diba? Magluluto na lang tayo. Hindi na ako magbo-bold star. Luto na lang. Mas easy. Diba? Wag na. Kasi pag nag-bold star ako, kailangan ko pa mag-diet. Hindi na. Luto na lang. Masarap kumain. Right? Puro imported ang drugs. Walang locally manufactured. Sabi ni Troll Buster. Okay? The most satanic award goes to Bangag, sabi ni DZ Deria. Okay. By the way, mga palangga, thank you so much. At abangan ninyo, I hope available si Miss Cathy Binag. Interviewin ko siya dahil meron siya mga bagong information. At yes. Ano daw? Sabi ni Rodel Midel,
Basahin ko lang to, si Rodel Midel. Siling ni Rodel Midel, ipakulam ko yan si Lisa at Marcos, marami dito sa Capiz. Sige, Abi, Rodel, pakitaada tanan ng mga lola, ng mga mga pakitaada tanan ng lahat ng mga lola naton balaga, ng mga mangkukulam. Pakitaa sila tanan. Mapay kulam. Sige, may picture ako sa kanya. Yung book niya pala nakuha ko. Hindi, chika lang. Wala akong book. Sana meron. Anyway, this is your fair lady. Sana po, well, I can feel. Konting kembot na lang. Malapit na to, Palangga. Sobrang lapit na to. Kaya hold on. Sama-sama tayong dudurugin natin silang muli. Okay? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!